Good morning guys. Magandang umaga sa inyo lahat dyan mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning po sa ating lahat. Pasensya na kayo mga kababayan, medyo madilim ang ilam dito sa sasakyan. At pag-usapan po natin mga kababayan itong nilabas ng ating Pangulong Marcos mga kababayan dahil sa issue ng flood control. Balik po tayo mga kababayan sa flood control na nangyayari sa bansa natin mga kababayan dahil maraming mga ghost project nga, maraming ghost flood control. So ngayon, dahil sa ang ating Pangulo ay mabait, masipag sa paghanap pagtatrabaho sa bayan natin para sa ikalalago ng bayan natin mga kababayan, maraming business sectors no, na handang tumulong sa expansion ng flood control o pag-aayos ng flood control within Metro Manila and within the provinces mga kababayan. Kaya sana matupad ito at magawa mga kababayan para sa ikalalago ng bayan natin mga kababayan. Kaya maraming salamat Mr. President, mahal naming Pangulo. Bagamat maraming batikos, maraming puna sa iyo na tapos kayo pa ang sinasabi nilang mastermind dito sa flood control na to, ito sa mga korupsyon na to, mga mahal nating kababayan. Despite the fact that our president still going on, still gumagawa para sa bayan natin mga kababayan. Kaya patuloy nating suportahan ang ating mahal na Pangulo. Dalangin natin na patuloy siyang gumaling sa kanyang karamdaman. Alam natin na siya na-stress, over-fatigue sa trabaho para lang sa bayan natin. Kaya mga kababayan, patuloy natin siyang ipagdasal sa Panginoon, 10 na kanyang pamilya at 10 na kanyang kabinet sa pagtatrabaho sa bayan natin. Tulungan niyo po sila Panginoon, bigyan po sila ng kalakasan, bigyan niyo po sila ng katalinuhan at wisdom na nanggagaling sa iyo. Maraming salamat mahal na Panginoon. Panginoong Diyos na nandiyan kayo palagi nag-iingat sa aming mahal na Pangulo. Thank you po. Kaya mga kababayan, pagdasal natin ang ating mahal na Pangulo sa lahat ng kanyang ginagawa, protection at guidance mga kababayan. At siya, sige mga kababayan, panoorin natin itong ginawa na ating mahal na Pangulo kasama ang mga business sectors, kasama ang chairman ng SMC si Ramon Ang at si Mr. Manny Pangilinan ng Pangilinan Group of Companies, chairman ng Meralco mga kababayan. Merong mga pumping station, hindi lang meron, marami sa mga pumping station natin mula nang itinayo ay hindi pa gumana kahit minsan. Hindi nag-operate kahit minsan. Dahil yung pumping station mismo sa paglagay nila, yun pa ang nakaharang sa tubig. At yung imbis na magbigay ng solusyon, ito pa ang naging problema, yung mga pumping station na nilagay. Kaya marami pa tayong kailangan gawin, ngunit malaking bahagi na sa solusyon ito na paglinis ng basura at paghukay ng ating mga paghukay sa desiltation para maging malalim ulit. Itong project na ito, itong obra na ito, nakita ninyo, nandito kasama natin yung mga ibang Metro Manila Mayor at ang mga iba't ibang Metro Manila leadership upang magsama-sama. Kasama po nandito po si MVP na sinama natin. Ito, kaya lagi natin sinasabi, talagang kailangan natin yung private sector dahil sila yung tumutulong at mabilis kumalaw. Kaya nandito si Manny Pangilinan, nandito si Ramon Ang, kaya silang dalawa ay nag-volunteer na sila lang gagawa sa marami dito sa kailangan ng gawin na trabaho. But of course, they have to do this in coordination with our local government executives. At alam naman natin, ang mga local government executives nung nakita nila na may project na ganito ay pumayag na magkagad dahil siyempre ayaw nila ng baha sa kanila. So malaking tulong ang pagsasama ng private sector, ng LGU at saka ng national government. Kaya it will have hindi kaya ng kahit ng national government lamang, hindi kaya ng LGU lamang, hindi kaya ng private sector, ng mga negosyante, hindi nila kaya na sila lang. Kailangan magtulungan at ito yung mangyayari. Bibilisan natin, sana naman ay mababawasan ang estimate ng ating mga
ating mga scientifico, ay sabi nila mababawasan ng up to 60% ang pagbaha kung ito ay maging maayos na. Sana naman. Mababawasan pa ang baha pag naayos natin ang mga pumping station. Kaya kung titignan nyo yung mapa, nandyan maliwanag kung saan yung mga problem areas, kung saan uunahin. Ngunit ito ay hindi lamang dito sa Maynila. Ito ay kumbaga, hindi mo na masasabi yung pilot project. Kung maalala ninyo, merong ginawang study ng tawag NOAA. Ang NOAA study was to study the flood control or the flood situation, especially around Metro Manila. Ngunit all over the Philippines na rin. Kaya on the basis of that study and on the basis of the coordination between, again, the LGU, the private sector, we will also bring kontrabaha to Cebu, to Bacolod, to Rojas City, to Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Pangasinan, Cotabato, Davao, Cagayan de Oro, and other places na madalas mabaha. So that is what that is what this signifies now. It's the beginning of a very wide-ranging program to at least partially solve the problem of flooding, especially in the urban areas, especially in Metro Manila and the other highly urbanized cities and provinces. Kaya this is going to be a simple solution, but it will take a lot of work, and mabuti na lang ay marami tayong mga willing na tumutulong. Again, from the national government, of course, we are administering it, we are organizing it, but again, we do it together with our LGU executives and with our friends in the private sector who have volunteered their capacity and their equipment. We have discovered that kung makita ninyo yung mga equipment nito, medyo bago-bago pa. Ang nandyan yan since 2008, probably about almost 7 years ago. 7 years ago, nakatenga na naman sa warehouse nila ng DPWH at never nagamit. Dahil kailangan daw itago for the big one. Pero ito na yata yung big one when it comes to flooding. Ano pang inaantay natin? Kaya inabas na natin lahat, gagamitin natin lahat. Plus, merong augmentation from, again, the private sector at marami naman silang equipment. And of course, with the approval and the cooperation of our LGUs. So ayan mga kababayan, 7 years na pala yung nakatago yung mga gamit dyan sa flood control ng DPWH. Talaga naman, grabe ang ginawa nila sa bayan natin mga kababayan. Itong mga government official ng Department of Public Works and Highways. Kaya dapat lang masampahan sila ng kaso at makulong mga kababayan. At ang mga kontratista. Maraming salamat mahal na Pangulo. Maraming salamat Mr. Manny Pangilinan at Mr. Atong Arabon Ang ng SMC sa inyong concern, sa inyong pagmamahal sa bayan natin. Na kayo po'y saludo po kami sa inyo, sa inyong dalawa na patuloy gumagawa sa bayan natin upang ikakaunlad at ikakaganda ng ekonomiya ng bansa natin. Maraming salamat po sa inyo. God bless sa inyo lahat mga kababayan. O siya, sige, dito na lang tayo. Maghanap buhay muna tayo mga kababayan. Ayan, naka-online na po ako. Habang tayo po'y nag-uusap-usap, naka-online na po ako yan. Set destination, Terminal 1. Dito tayo ngayon sa Camarin. Sana makakuha tayo ng pasayro malayo. Coding ako ngayon mga kababayan kailan mga 6 o'clock andito na ulit ako sa Camarin. Sundot-sundot lang tayo sa biyahe. O siya, sige, dito na tayo mga kababayan. God bless us all. Ingat po kayo mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa mga kababayan natin dyan sa abroad. Ingat po kayo. Maraming salamat po muli sa inyong panonood. Please comment down below. Maraming salamat. Bye bye.